Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sinabi ni Miss Wu kay Chen Fan na ito ay mayroong solid na foundation pagdating sa peel refining, gayunpaman ito ay walang specific na refining arts, kaya kung ito raw ay interested maaari niya itong i-introduce upang makasali sa Wu family ng Xinhai County. Got it, tugon ni Chen Fan. Nagpasalamat umalis na si Miss Wu, nang biglang lumapit ang examiner kay Chen Fan. Nagtanong kung sasali ba ito sa Peel Alliance. Oo, tugon ni Chen Fan, pakiusap elid siya nito sa formalities. No problem, tugon ng examiner at nagsabing tawagin na lang siya nitong Immortal Wei Huang. Pagpasok nila sa loob ng headquarters ay sinabi ni Immortal Wei na ang Peel Alliance ay walang pake patungkol sa iyong cultivation level, ang iyong peel refining level ang mahalaga rito. Ang lahat ng mga peel refining experts na nasa ilalim ng 9th rank ay mga 1-star members. Ang mga ordinary na mga peel refining experts ay 2-star members, habang ang mga top peel refining experts naman ay 3-star members. Ang lahat ng mga resources, elixirs, impormasyon, skills at arts na nasa Peel Alliance, ay isusupply base sa bilang ng mga stars na mayroon ka. Sa ngayon si Chen Fan daw ay isang 2-star member, na nangangahulugang ito ay isang high-level member ng Peel Alliance at maaaring maka-access sa ilang mga impormasyon at materials na mayroon ng Peel Alliance. Nagtanong si Chen Fan kung paano naman ang mga members na mayroong star na higit sa 3, sumagot si Immortal Wei na ang mga elders at leader ng kanilang alliance ay mayroong higit sa 3 star, ikaw ay mapopromote bilang elder ng Peel Alliance kapag ka ikaw ay naging isang Peel Refining Grandmaster. I see, tugon ni Chen Fan. Salamat sa introduction. Idinagdag sa kanyang isip na tiyak na ang Peel Alliance ay nagbibigay ng maiging pansin sa mga clue patungkol sa mga top-level heaven medicines at divine elixirs, at nire-record ang mga nahahanap nila patungkol sa mga medicine na ito. Napatingin sa mga libro, ito raw ay ang pinaka-precious na resources na mayroon ang Peel Alliance, na siyang nag-attract sa kanya upang sumali rito dahil kung hindi niya mahahanap ang mga medicines na kailangan niya, siya ay magmimistulan lang na isang walang ulong manok kahit na gaano pa siya kalakas. Makalipas ang kalahating buwan ay napasabi si Chen Fan na sa wakas natapos niya nang mabasa ang lahat ng mga medicine books na mayroon ang alliance na ito. Sa ngayon ay nailipat niya na raw sa kanyang puso ang Tianhuang medicines at mga divine elixirs. Oras na upang umalis sa lugar na ito, ngunit bago yun, kailangan niya raw munang makuha ang heaven medicines na nasa tower na ito. Paglabas ni Chen Fan sa library ay tumungo siya sa isang partikular na lugar, kung saan siya ay binati ng ilang mga babae. Sinabi ng isa na ito ay napaka-powerful na gawa nitong maging isang peel refining expert sa napakamurang edad. Sayang lang daw at ito ay natalo kay Sito Chen dahil kung hindi, tiyak na ito raw ay ang siyang magiging last apprentice ng peel master. Kiao Saad ng isa, ito raw ay binisita ng kanyang brother. Lumapit si Kiao kay Chen Fan, brother, ito raw ba ay magbabasa pa rin ng mga libro sa library ng Peel Alliance sa araw na ito? Gusto niya rong sumama. Sumagot si Chen Fan na hindi, gusto niya lang daw itong kunin upang mag-sightseeing sa capital na siya namang labis na ikinatuwa ni Kiao. Mula doon ay gumala na nga sila sa capital. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na si Kiao ay quite gifted. Ito ay pinili ng Peel Alliance sa nangyaring peel refining test. At sa ngayon siya na ay apprentice ng isang 3-star peel refining expert, kaya ang grandpa nito ay nagkaroon ng relief. Ito ay umalis sa capital at sa kanya iniwan si Kiao. Ngunit sa araw na ito ay kailangan niya nang umalis upang maghanap ng mga heaven medicines at divine elixir sa iba't ibang lugar ng heaven realm. Kaya kailangan niya nang magpaalam kay Kiao. Sa sumunod na araw ay tumungo si Chen Fan sa isang partikular na lugar sa Peel Alliance, kung saan sinabi sa kanya ng isang Peel Master na tanging ang mga elders at leader lang ng Alliance ang allowed sa area na ito. Sasagot sana si Chen Fan nang biglang may tumawag sa kanya. Ito pala ay si Miss Wu. Nagtanong kung ano ang nagdala sa kanya rito, may maitutulong daw ba siya. Sumagot si Chen Fan na gusto niyang ma-meet ang leader ng Alliance at magkaroon ng deal,
idinagdag sa kanyang isip na mas maiging i-trade niya ang Heaven Medicines gamit ang ilang mga rare prescriptions, formulas at operation instructions, kaysa sa kunin niya ito ng puwersahan o kaya naman sa pamamagitan ng panloloko. Hasambit ni Situ Chen ito raw ay isa lamang 2-star refining expert kaya paano nito nasasabing ito ay makikipag-deal sa Alliance Leader. Sinabi ni Miss Wu na sa kasalukuyan ng Alliance Leader ay mayroong meeting sa isang distinguished guest, gayunpaman maaari daw itong sumama sa kanila, at sana'y magkaroon ng bakanteng oras ang Alliance Leader upang imit ito. Okay, tugon ni Chen Fan, hadagdag ni Situ Chen sa kanyang isip hindi niya raw ini-expect na ito ay napaka-bold at assured, what a shameless guy. Sinabi ni Miss Wu na isang napaka-distinguished na guest ang pumunta rito para sa ilang mga medicine, ayaw itong isnob ng Alliance Leader at gusto niya itong imit ng personal. I see, tugon ni Chen Fan, salamat daw sa impormasyon. Idinagdag ni Situ Chen na ang guest ay si Lord Wang Xuanfeng mula sa Wang family ng Desolate Realm, kaya mamaya pagdating nila doon manahimik daw si Chen Fan dahil si Wang Xuanfeng ay isang taong tinitake advantage ang kanyang status at ito ay napakayabang kaya kapag iyon ay na-offend ni Chen Fan, kahit pa ang Alliance Leader ay hindi ito matutulungan. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan, napasabi si Miss Wu sa kanyang isip na ang Wang family ng Northern Desolate Realm ay napakatanyag ngunit tila si Chen Fan daw ay walang pake, habang napasabi naman si Situ Chen na ang attitude ni Chen Fan ay napaka-weird, either ito raw ay fearless o kaya isa lamang ignorant. Lumipat ang eksena sa lugar kung saan naruroon ang Alliance Leader, at ang pinag-uusapan nilang si Wang Xuanfeng na young master ng Wang family ng Desolate Realm at pagdating nila sa parehong lugar, nagulat si Chen Fan nang makitang narito rin si Hu Dao at Miss Ziyu. Gayunpaman sa chapter na ito ay naging Hu Xiao na ang pangalan ni Hu Dao kaya Hu Xiao na lang ang gagamitin natin. Hasambit ni Hu Xiao nang makita si Chen Fan, hinihintay niya raw ang pagkakataong ito. Xuanfeng Saad ng Alliance Leader, ipinakilala si Situ Chen, ito raw ay ang pinaka-talented na pill refining genius ng Ancient Medicine County sa nagdaang 100 taon. Maaari niya raw itong mapakiusapan kung gusto nito ng isang pill master na magre-refine para sa kanya. Sinabi ni Wang Xuanfeng kay Situ Chen na sinabihan siya ng kanyang kaibigan na si Hu Xiao na pumunta rito upang makakuha ng isang pot ng pills mula sa pill master para sa isang gifted apprentice ng Ethereal Heaven Sect. May oras daw ba ang pill master para doon? Sumagot si Situ Chen na sinabi ng kanyang master na ito ay hindi sa mga old friends mula sa Wang family. Gayunpaman ito raw ngayon ay nasa kanyang seclusive cultivation kaya Lord Wang, anong uri daw ba ng pill ang kailangan nito? Siya raw ay mayroong sapat na husay upang masatisfy ang requirements nito ngunit napaelang si Wang Xuanfeng. Xuanfeng, sabat ni Hu Xiao, si Situ Chen daw ay na-promote na bilang pill refining grandmaster kailan lang at kung hindi lang dahil sa gustong itago ng pill master ang patungkol sa bagay na ito, malamang si Situ Chen raw ngayon ay nakaupo na bilang elder. Ngunit nag-aalangan pa rin si Wang Xuanfeng. Makikita ang reaksyon ng tatlo na patingin si Wang Xuanfeng sa Alliance Leader, Lord Shu Saad ni Hu Xiao, kung ang pill master daw ay hindi makaka-refine ng pill para sa kanila, maaari daw bang ibang member na lang ng Alliance ang kunin nila? Second young master, tugon ng Alliance Leader, sinong pill master daw ba ang gusto nito? Agad na itinuro ni Hu Xiao si Chen Fan, mapapansin ang reaksyon ng ilang mga pill refining experts. Ano, sambit ng iba, napatanong kung sino ang lalaking ito? Ano ito ang pinili ni Hu Xiao, bakit hindi si Situ Chen? Teka lang, hindi raw ba't ito ay si Chen Fan? Bakit si Chen Fan ang pinili ni Hu Xiao? Second young master, tugon ng Alliance Leader, sigurado daw ba ito ang pipiliin nito? Nang biglang lumabas si Grandmaster Chen Yan, nag-alburuto, nagtanong kung sino ang taong ito, ano mapapalitan daw ba nito si Situ Chen? Elder Chen Saad ni Immortal Way, ito raw ay si Lord Chen, isang 2-star pill refining expert, nagawa raw nitong makapasa ng sunod-sunod sa pill refining test. Hatugon ni Grandmaster Chen Yan, ito raw ay isa lamang 2-star pill refining expert, natatakot daw siyang niwala itong idea kung ano ang mga treasure pills, at paano naman daw ba ito makaka-refine ng mga pills para kay Fairy Ziyu, second young master, maling tao raw ang pinili nito. Nonsense, dagdag naman ni Elder Sito, ang patriarch ng Situ family. Ang lahat daw ng mga elders at young talents dito ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa Lord Chen na ito.
Tumingin si Wang Xuanfeng kay Hu Xiao nagtanong kung bakit si Chen Fan ang pinili nito. Sumagot si Hu Xiao na lumalabas na wala raw pala ritong mayroong alam patungkol sa tunay na identity ni Lord Chen. Ano ang ibig mong sabihin, pasigaw na tanong ng iba? Sumagot si Hu Xiao na si Lord Chen ay mayroon pang ibang title, ito ay si Immortal Qingmo. Ano sambit ng isa na patanong kung sino si Immortal Qingmo? Sinabi ng isa na hindi niya pa naririnig ang patungkol dito, ngunit since ito ay isang immortal, malamang ito raw ay isang cultivator na naabot na ang Golden Core. Idinagdag ng isa na hindi niya ini-expect na nagawa ng ma-generate ni Lord Chen ang kanyang Golden Core sa napakamurang edad. Habang makikita naman ang reaksyon ni Yan Wu, ang tinanong si Chen Fan kung talaga bang ito ay si Immortal Qingmo. Idinagdag ni Hu Xiao na si Immortal Chen ay isang napakamakapangyarihang expert sa larangan ng peel refining, sinasabing ito ay ang number 1 peel refining grandmaster sa Northern Realms. Kaya sa tingin niya ang taong tulad nito ay mayroong kakayahang i-refine ang isang 9 transformation spirit enhancement peel ng napakadali, hindi raw ba, at makikitang nagbago na ang ekspresyon ng dalawang elders. Wow, saad ni Grandmaster Chen Yan, number 1 peel refining grandmaster ng Northern Realms, kung ganun ito raw ay impressive. Idinagdag ni Elder Sito na hindi niya ini-expect na mayroong ganito ka-amazing na grandmaster ang lilitaw sa Peel Alliance. Mr. Chen, sambit ng Alliance leader kay Chen Fan, nagtanong kung ano ang tingin nito sa mga sinabi ng second young master. Sumagot si Chen Fan na ang sinabi nito ay tama, siya ay si Immortal Qingmo. At sa tingin niya ay walang sino man sa buong Heaven Realm ang mas magaling kaysa sa kanya pagdating sa peel refining art. Hasambit ni Grandmaster Chen Yan, grabe, napakayabang, dagdag ni Elder Sito. Hasambit ni Sito Chen sa kanyang isip, gaya ng inaasahan. Ito ay isa lamang good for nothing, at napasabi naman si Miss Wu na ito ay napaka-irrational. Paano raw nito nasasabi ang ganitong bagay ng ganun-ganun lang? Lord Shu, saad ni Wang Xuanfeng, ang apprentice daw na ito ng kanyang alliance ay talagang mayroong magaspang na karakter. Sumagot ang alliance leader na nabigo siya sa pagdisiplina sa kanyang mga apprentice. Pakiusap patawarin daw nito ang kagaslawan nito. Mr. Chen, sambit niya kay Chen Fan, wala raw siyang pakialam kung sino ito at kung ano man ang gagawin nito. Ang isang mayabang na tao at mayroong masamang motibo ay hindi maaaring tanggapin dito sa kanyang alliance. Law Enforcement Elder, expel daw nito ang taong ito rito sa Peel Alliance ngayon din. Dispose ang kanyang grade at kunin pabalik ang Peel Refining Arts na ibinigay nila rito, at also, inform din daw nito ang mga Peel Refining sects, families at associations, nang ito ay hindi natanggapin pa ng iba sa hinaharap na agad namang sinang-ayunan ni Grandmaster Chen Yan. Mr. Chen, pakiusap, sambit ni Grandmaster Chen Yan sa malakas na boses sabay Super Saiyan. Napangisi si Sito Chen na bahala si Miss Wu, napasabi si Hu Xiao sa kanyang isip na deserve ito ni Chen Fan, habang napasabi naman si Miss Ziyu na hindi niya ito mawari at pinagtawanan lang sila ni Chen Fan. Lord Shu, narito raw siya sa pagkakataong ito upang magpaalam sana ng personal at mag-resign sa Peel Alliance. Hindi umimik ang Alliance leader. Hasabat ni Elder Sito, gusto nitong aminin ang kanyang pagkakamali upang hindi ito matanggal sa Peel Alliance, hindi raw ba, ngunit huli na raw para doon. Ano umamin? Patanong na tugon ni Chen Fan na misunderstood daw siya ng mga ito. Para sa kanya ang Peel Alliance ay walang silbi, kung gusto niya lang matagal niya na itong binura. Huminahon, idinagdag na binabalak niya raw sanang magkaroon ng deal bago umalis dito, which is makapagbibigay ng magandang opportunity para sa Peel Alliance, ngunit ngayon, nagbago na ang isip niya. Nagtanong ang alliance leader kung ano ang gusto nitong mangyari. Sumagot si Chen Fan na gusto niyang i-challenge ang Peel Alliance sa Peel Refining Arts at isinigaw na ang mananalo ay patuloy na mabubuhay, habang ang matatalo naman ay mamamatay. Ano sambit ng isa contest ng Peel Refining Arts? Idinagdag ng isa na ang Peel Refining Arts ay ang siyang tanging paraan upang ma-evaluate ang kakayahan ng mga Peel Refining experts. Ano dagdag ng isa, binabalak daw ba nitong i-challenge ang buong Peel Alliance? Hadagdag ng isa pa, ang loser sa contest na ito ay mamamatay. Ano sambit ni Miss Wu kay Chen Fan, nababaliw na raw ba ito? Mr. Chen, saad ni Elder Sito na underestimate niya raw ang courage nito. Ito raw ay ang kauna-unahang ng ahas na i-challenge ang Peel Alliance ng mag-isa sa nagdaang 10,000 taon. Hasigaw ni Grandmaster Chen Yan, ito raw ay napakayabang. Habang napangisi naman si Wang Xuanfeng, matagal na panahon na raw siyang hindi naka-encounter ng ganito ka-reckless na cultivator.
Lord Shu maaari daw nilang gamitin ang pagkakataong ito upang ipakita sa lahat ang lakas na mayroon ng Pil Alliance, ang mga members ng Wang family ay maaaring maging saksi. Nagtanong si Grandmaster Chen Yan sa Alliance leader kung ayos lang ba, exactly dagdag naman ni Hu Xiao Lord Shu maaari daw itong mag-arrange ng contest sa pagitan ni Immortal Qingmo at Lord Sito. Kung si Lord Sito ang mananalo i-reassure nila na ito ay ang kukunin nila upang i-refine ng 9 Transformation Spirit Enhancement Pill para sa kanila. Sinabi ni Miss Ziyu na ito ay isang magandang proposal, Lord Shu dagdag ni Elder Sito tanggapin na lang daw nito ang hamon na ito. Ang Pil Alliance ay hindi ma-intimidate sa isang mayabang na tao na nagmula sa isang desolate realm, at sinabi ni Sito Chen na nakahanda siyang mag-partake sa contest. Mr. Chen saad ng Alliance leader since ito raw ay nag-decide na i-challenge ang Pil Alliance, kung ganun ang gagawin nilang pambato sa contest ay si Sito Chen. Sumagot si Chen Fan na hindi pa siya tapos, bibigyan niya raw ang mga ito ng 5 tsansa at sa 5 tsansa na ito kapag siya ay natalo ng mga ito kahit na isang beses lang, siya na ang talo sa buong contest ngunit kung siya naman ang mananalo, hindi na kailangang mamatay pa ng mga ito kailangan lang nilang umuo sa isang bagay. Good tugon ng Alliance leader sabay tayo Mr. Chen tinatanggap daw ng Pil Alliance ang request nito at ini-announce na isasagawa nila ang unang contest 3 araw mula ngayon na agad namang sinang-ayunan ni Chen Fan. Mula doon ay kumalat na sa buong Ancient Medicine County ang patungkol sa umano'y paghamon ni Immortal Qingmo sa Pil Alliance. Sinabi ng iba na ang Immortal Qingmo daw na iyon ay napakayabang. Paano raw no nasasabing ito ay ang siyang number 1 expert sa Heaven Realm na ito ay napakabata pa noon. Sa isang partikular na lugar na kinaroroonan ni Chen Fan ay bigla na lang mayroong dumating na mensahe isang impormasyon patungkol kay Sito Chen, mapag-aalamang ito ay nanggaling kay Miss Wu, nagpasalamat si Chen Fan. Mr. Chen saad ni Qiao ito raw ba ay pumayag na magkaroon ng contest laban sa Young Pil Master. Of course tugon ni Chen Fan nagtanong kung ano ang problema. Mukha raw itong upset ano ito raw ba ay ininis ng kanyang mga kasama. Sumagot si Qiao na sinasabi raw ng iba na hinding-hindi nito mapapantayan ng Young Pil Master, at sinasabi rin daw ng mga iyon na ito ay mamamatay. Don't worry tugon ni Chen Fan maghintay lang daw ito at panuurin kung papaano niya tatalunan ng napakadali yung Young Pil Master na iyon, napapahid ng luha si Qiao at cheer niya raw ito. Lumipas ang 3 araw at ang unang contest ay magsisimula na, 7 mga elders ng Pil Alliance ang nagtulungan sa paggawa ng isang malaking cloud platform sa itaas ng mga ulap, kasing taas ng contest na ito. Bukod pa doon nag-set up din sila ng maraming mga formations upang makaiwas mula sa interference ng Thunder Tribulation at iba pang mga external factors. Hasambit ng isa tiyak na ang Young Pil Master raw ang mananalo. I don't think so tugon ng isa dahil minsan na rong tumalo ng ilang mga Grandmaster si Immortal Qingmo kaya hindi nila maaaring i-underestimate ang Pil Refining Arts nito. Ang Pil Alliance ay nag-arrange ng 10 mga hurado, at ang 5 sa mga ito ay nagmula sa Pil Alliance kalakip na sina Immortal Wei Huang, Elder Chen Yan at iba pang 3 experts. Ang 5 judges naman ay mga extraordinary na mga young talents mula sa mga malalaking families ng Northern Desolate Realm at ang 4 sa mga ito ay si Hu Xiao ang second young master ng Wu family ng Zuando County, Miss Wu Beso ang eldest daughter ng Wu family ng Zhenhai County, Miss Ziyu isang mahalagang apprentice ng Ethereal Heaven Sect, at Wang Xuanfeng ng Wang family ng Northern Desolate Realm. Grandpa saad ni Qiao nagtanong kung mananalo ba si Mr. Chen sa pagkakataong ito. Sumagot ang matanda na iyon ay napakahirap, mababakas sa mukha ni Qiao ang pag-aalala. Sinabi ni Jiang Han na doon sa test hindi nila alam na ganito pala ka-ambitious si Mr. Chen, anong ambitious pa tanong na tugon ni Miss Wu sadyang ito lang daw ay nababaliw na. Napasabi si Yan Wu Wang sa kanyang isip na sadyang hindi lang alam ng mga ito kung gaano ka-powerful si Immortal Qingmo. At ini-announce ng MC na tumungo na sa gitna ang 2 contestants. Naunang umentra si Sito Chen, Young Pil Master sambit ng isang babae Lord Sito dagdag ng isa pakasalan siya nito pakasalan daw siya nito. Pumasok na rin si Chen Fan, nag-cheer si Qiao. Ipinaliwanag ng referee ang patungkol sa unang contest, kailangan nilang mag-refine ng isang low-grade treasure peel na tinatawag na 3 Souls Resurrection Peel sa loob lang ng isang araw. Maaari silang gumamit ng kahit na anong furnace,
arts at supplementary materials at isinigaw na ang mananalo ay magpapatuloy na mabuhay, habang ang matatalo naman ay mamamatay. Hasambit ng mga tao 3 Souls Resurrection Pill iyon daw ay napakahirap, sinabi ng iba na tanging ganitong uri lang ng rare pill ang magpapalabas sa tunay na lakas ng Young Pill Master, at sinabi naman ng iba pa na sa tingin nila ay matatalo si Immortal Chingmo. Grandpa Saad ni Qiao nagtanong kung ano ang 3 Souls Resurrection Pill, sumagot ang matanda na ito ay isang extraordinary pill, ibig sabihin ito ay napaka-rare at mahirap na i-refine. Ang effect ng pill na ito ay napaka-amazing, ito ay mayroong kakayahang i-reunite ang isang broken soul at ito ay ang pinaka-effective na pill para sa mga cultivators na taglay ang Art of Ghost Immortal o kaya naman reincarnation na nangangahulugang ito ay isang napaka-precious na pill at normally, tanging mga top level lang na mga pill refining grandmasters ang mayroong kumpiyansang i-refine ang pill na ito. Hasambit ni Qiao ito ay mayroong kakayahang i-reunite ang kaluluwa. Kung ganun malamang napakahirap daw na i-refine ang pill na ito. Sinabi ni Situ Chen kay Chen Fan na mayroon pa itong pagkakataong mag-quit ngayon. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na wag itong mag-alala dahil hindi niya ito papatayin kapag nanalo na siya sa contest na ito. Hatugon ni Situ Chen sabay na bumaling ang dalawa, at idineclare ng MC na ang contest ay magsisimula na ngayon na. Thus si Situ Chen ay nagsimula ng mag-refine gamit ang ilang mga pill refining arts, nagsitilya ng mga babae ito raw ay napakagwapo tiyak na ito ang mananalo, Young Pill Master sigaw ng isa gusto niya raw itong pakasalan habang sa kabilang mesa naman, ang ginawa lang ni Chen Fan ay ang huminga. Hisambit ni Jiang Han at last ang sekreto raw nito ay na-reveal na, pagkatapos ng lahat ito raw pala ay hindi isang tunay na pill refining grandmaster at duda niya, mukhang hindi nga raw nito kayang mag-activate ng furnace. Hasambit ni Yan Wuwang sa kanyang isip hindi raw ba kaya na ang reputasyon na mayroon ito ay isa lamang huwad, gaya ng inaasahan sambit ni Hu Xiao ang taong ito raw ay walang true skills at genuine knowledge. Fairy Ziyu mukhang maling tao raw ang napili nito na mag-refine sa 9 spiritual heaven ginseng nung araw na iyon. Hasambit ni Miss Ziyu ang ibig sabihin daw ba nito maling kabayo ang tinalpakan niya. Sinabi ng Alliance Leader na ang isang pill refining expert ay dapat na mayroong kakayahang mag-identify, pumili at mag-purify ng medicine dahil kung hindi, napaka-imposible na ito ay makarefine ng anumang high quality na mga pills. My Lord Saad ni Elder Sito sa tingin daw ba nito itinatago lang ng taong ito ang kanyang tunay na kakayahan, o kaya naman sadyang talagang wala itong alam pagdating sa paraan ng medicine identification at selection. Sumagot ang Alliance Leader na ang mga refining arts patungkol sa mga treasure pills ay top secret. Maghintay na lang daw sila at magkaroon ng kaunting tiyaga pa sa saan ba't malalaman din nila kung ito ba ay isang tunay na grandmaster o hindi. Sinabi ni Chen Fan sa kanyang isip na nag-refine lang siya ng mga top-grade spiritual pills gamit ang Tianhuang Pill Refining Arts. Gayunpaman ang mga treasure spirit pills ay higit na naiiba sa mga spiritual pills. Paano raw ba nagre-refine ng mga treasure pills ang mga taga Tianhuang Star Realm? Hasambit ng mga tao na tapos na raw ng Young Pill Master ang medicine purification at sinisimula ng i-refine ang pill sa furnace. Hasaad ng iba makalipas ang ilang oras ang 3 Souls Resurrection Pill daw ay dahan-dahan ang nagkakaroon ng hugis. Come on Mr. Chen, saad ni Miss Wu sa kanyang isip magsimula na raw ito. Mr. Chen, sambit ni Qiao. Sinabi ni Situ Chen na kumpara sa mga ordinary pills, ang 3 Souls Resurrection Pill ay higit na mas mahirap na i-refine, ang pill na ito ay kailangang i-refine sa furnace ng at least 7 beses. Xuanfeng Fairy Ziyu sambit ni Hu Xiao na titiyak niya rong si Situ Chen ay mayroong sapat na kakayahan upang i-refine ang 9 Transformation Spirit Enhancement Pill, hindi na raw nila kailangang pakiusapan pa ang Pill Master. Sumagot si Wang Xuanfeng na maghintay na lang daw muna sila at tingnan kung ano ang mangyayari, dahil ang 9 Transformation Spirit Enhancement Pill ay isang quasi-heaven pill, higit na mas precious kaysa sa 3 Souls Reincarnation Pill. Makalipas ang 5 oras hasambit ng mga tao ang pill tribulation daw ay paparating na, ang pag-refine sa ganitong uri ng pill ay magiging matagumpay lang pagkatapos na sumalang sa pill tribulation. Mababakas ang kaba sa pagmumukha ni Situ Chen, at ilang sandali pa ay sumalang na sa pill tribulation ang nirefine niyang pill. Sa kabilang dako naman ay makikitang umupo lang si Chen Fan nag-meditate,
Nagsabing ngayon ang Chi of Elixir sa area na ito ay napaka-intense na, maaari niya rong gamitin ang pagkakataong ito upang i-enhance ang kanyang Qingdi Longevity Art. Hay sambit ng matanda ng mapatingin kay Chen Fan, ito raw ay wala ng sapat na oras ngayon. 6 na oras na lang ang natitira, napaka-imposible na makagawa ito ng pil kahit pa magsimula na ito ngayon. Grandpa, saad ni Qiao, ito raw ay mamamatay kapag ka ito ay natalo. Napasabi naman si Miss Wu Beso na ang akala niya ay magiging exciting ang contest na ito. Napakalayo pa ng pinanggalingan niya, dapat daw pala hindi na lang siya pumunta. Sinabi ng Alliance leader na hindi na nila kailangang maghintay pa hanggang sa katapusan. Idinagdag ni Elder Sito na ang nanalo ay madidetermina na. Ilang sandali pa ay natapos na si Sito Chen isinil sa isang bote, nagsabing naka-refine siya ng 3 Souls Resurrection Pill sa loob lang ng 20 oras, luckily na fulfill niya na ang kanyang misyon. Ibinigay niya ang bote sa referee Sinuri, inangat at ini-announce na natapos na ni Sito Chen ang kanyang 3 Souls Reincarnation Pill, ito ay B+ grade. Nagbunyi ang mga tao, grabe, B+, iyon daw ay wonderful. Napasabi ang iba na natapos ng mag-refine ang Young Pill Master, paano naman si Immortal Qingmo? Nagtanong ang iba kung gigisingin ba nila ito. Hindi tugon ng iba, ang mga ito raw ay binigyan ng 24 na oras, kapag ka nabigo itong maka-refine ng pill sa loob ng time period na iyon, ito na ang magiging loser. Napasabi si Grandmaster Chen Yan na mukhang wala rong balak si Immortal Qingmo na i-test ang kanyang pill refining arts. Mukhang narito lang daw ito para i-test ang kanyang arts of meditation. Napasabi si Wang Xuanfeng na maling kabayo ang natalpakan niya, gayunpaman na witness niya ang napaka-excellent na pill refining arts ni Lord Sito, kaya worth it pa rin ang paghihintay nila rito ng napakatagal. Hasambit ni Sito Chen sa kanyang isip habang pasimpleng sulyap kay Chen Fan. Mukhang na-overestimate niya lang daw pala ang taong ito. Lumipas pa ang ilang oras at sa sandaling ito 15 minuto na lang ang natitira. Umiyak na si Qiao Yamakap sa kanyang grandpa habang napabuntong hininga na lang si Miss Wu. Immortal Qingmo, sambit ng referee, mayroon na lang daw itong natitirang 15 minuto. Iminulat ni Chen Fan ang kanyang mga mata, o ganoon ba, tugon niya, napakabilis dong lumipad ng oras, dahan daw ang tumayo. Sinabi ng referee na ang Young Pill Master ay nakagawa na ng isang B+ grade na 3 Souls Reincarnation Pill. Mr. Chen, tatanggapin na raw ba nito ngayon ang kanyang pagkatalo? Dumugtong si Sito Chen na kung tinanggap na lang daw sana nito ang advice niya kanina na mag-quit na lang, hindi na raw sana ito nauwi pa sa ganito kamiserableng estado. Gayunpaman sumagot lang si Chen Fan na wag itong mag-alala dahil hindi niya ito papatayin kapag nanalo na siya. Palagi niyang binibigyan ng honor ang kanyang mga binibitawang salita. Hasambit ni Sito Chen, ang ibig daw ba nitong sabihin kaya pa rin itong manalo, habang napasabi naman si Jiang Han na sa tingin niya tuluyan ng nabaliw ang taong ito. Nag-release ng matinding divine energy si Chen Fan, nagsabing ang mga pill refining experts ng Tianhuang ay palagi lang na sumusunod sa prescribed order, hindi alam ng mga ito na ang landas ng pill refining ay landas ng kalangitan. Ang pagbabago ay nasa iyong sariling kontrol, ang buhay at kamatayan ay pinagpapasyahan ng iyong puso. Ganito raw ang dapat na mentalidad ng mga tunay na pill refining experts. Naglabas ng mga medicines, idinagdag na sa araw na ito ituturo niya sa mga ito ang paraan na ito. Nagsimula ng mag-refine, nag-cast ng Fire Art, Thunder Art, nagkaroon ng Divine Thunder Pill Tribulation, nagawang makarefine ni Chen Fan ng instant na siyang labis na ikinabigla ng lahat. Ano ito raw ba ay nag-refine ng pill gamit lang ang kanyang isip. Sinabi ni Chen Fan kay Sito Chen na kailangan pa nito ng 20 oras makarefine lang ng isang pill, habang siya kayang-kaya niya itong gawin ng instant gamit lang ang kanyang isip. Ito ay imposible, sigaw ni Sito Chen, napaka-imposible raw na ito ay isang 3 Souls Reincarnation Pill, tiyak na ito ay isa lamang illusion. Exactly, dagdag ni Elder Sito, kahit nga raw ang Pill Master ay hindi kayang gawin iyon, malamang ito raw ay nandaye lang gamit ang isang illusion. O tugon ni Chen Fan, sinasabi raw ba nitong nandaye siya? Oo, tama, dugtong ni Sito Chen, ayaw niya na rong i-discuss kung totoo mang ito ay nakaka-refine ng pill gamit lang ang kanyang isip. Ang tingnan na lang daw nila ay ang pill na hawak nito, ito raw ay napaka-perfect. Ito raw ay beyond sa capability ng isang pill refining grandmaster. Hatugon ni Chen Fan, kung ganon bakit hindi raw nito sabihin sa mga elders na i-evaluate ang pill na ito,
at ganoon na nga ang ginawa ng mga elders. Nagtanong si Situ Chen kung ano ang problema, sinabi ni Grandmaster Chen Yan na na-evaluate niya na ang pill na ito kasama ang iba pang mga elders at ang resulta, ito ay isang Three Souls Reincarnation pill at bukod pa doon, ito ay napaka-perpekto. Ano tugon ni Situ Chen hindi tiyak na ito raw ay isa lamang illusion, paano naman daw ito magiging posible? Ano sambit ni Yan Wu ang isang tunay na Three Souls Reincarnation pill hindi ito nanday paano ito naging posible, at maging si Miss Wu ay hindi rin makapaniwala. Hasambit ng matanda ang performance daw ni Chen Fan ay lumagpas pa sa kanyang wildest imaginations, habang tuwang-tuwa naman si Kiao victory si Mr. Chen daw ang nanalo sa contest. Mr. Hu saad ni Wang Xuanfeng mukhang na misjudge daw nito si Immortal Qingmo. Mukhang ito raw pala ay mayroong kakayahang makipag-rival sa Pill Master, hindi nakaimik si Hu Xiao. Tila mababaliw na si Situ Chen hindi ito raw ay hindi totoo hindi ito maaaring maging posible. Chen Baixuan sigaw niya sa tingin niya ay ginawa na raw nito ng advance ang treasure pill na ito at ginamit niya lang ito upang lokohin sila. Sumigaw ang alliance leader na tumigil na ito, bumabas si Tu Chen ang site daw na ito ay ginawa ng 5 elders ng Pill Alliance which is mayroong kakayahang hadlangan ang mga contestants mula sa paggamit ng anumang space treasures o anumang skills na katulad nito, moreover wala rong makakapandaya sa harap ni Lord Wang at napakaraming mga elders na narito. Ang Pill Alliance kailanman ay hindi naging isang sore loser siya raw ay lubos na nadidismaya sa naging reaksyon nito at sinabi kay Chen Fan na tinatanggap ng Pill Alliance ang pagkatalo. Napaupo na lang si Situ Chen hindi na nakaimik pa, nagpahayag si Chen Fan na sinabi niya nang mayroon silang 5 tsansa at ito pa lang ang una, hihintayin niya raw ang 4 pa nilang mga contestants na siyang ikinagulantang ng mga members ng Pill Alliance. Hasambit ng iba ang pagbabago raw ay nadidetermina ng puso nito, ang buhay at kamatayan nito ay ang siyang nagpapasya. Wala na rong makakatalo pa sa tulad nito na na-master na ang ganoon ka-profound na pill refining art. Idinagdag ng iba na kahit na mag-arrange pa sila ng 40 o 400 mga contestants hindi nila ito matatalo, paano pa raw kaya ang 4 lang tila sila raw ay naghahagis lang ng itlog sa isang bato. Sa sumunod na 9 na araw ay tinalo ni Chen Fan ang 3 pang mga members ng Pill Alliance. Sa pamamagitan ng pag-refine ng pills gamit lang ang kanyang isip, nagawa niyang matalo ng mag-isa ang Pill Alliance. Sa ika-5 contest ang Pill Master nakakatapos lang mula sa kanyang seclusive cultivation, ay kinumpronte si Chen Fan sa tuktok ng Stone Tower ng Pill Alliance at lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar kung saan makikitang ipinaghahanda ng tsaa ni Kiao si Chen Fan. Mr. Chen sambit ni Kiao sa tingin niya raw ay kayang-kaya nitong talunin ang Pill Master. Lord Chen sabat ng matanda pakiusap mag-ingat daw ito, walang nakakaalam patungkol sa kasalukuyang level ng Pill Master, sabay singit ng tanong kung maaari ba siyang maging apprentice ni Chen Fan. Grandpa saad ni Kiao ito raw ay napaka-brazen napakatanda na raw nito, kaya paano raw nito naaatim na pakiusapan si Mr. Chen na tanggapin ito bilang apprentice. Napabuntong hininga ang matanda nagsabing ang sino mang mayroong higit na kaalaman kaysa sa kanya ay maaaring maging kanyang guro kahit na gaano pa man ito kabata. Isa pa si Immortal Qingmo raw ay isang pill refining grandmaster kaya bakit naman daw hindi maaaring siya ay maging apprentice nito. Sa kabilang dako naman ay sinabi ni Hu Xiao na hindi siya naniniwalang si Immortal Qingmo ay isang medicine god. Natitiyak niya rong magagawang ma-expose ng Pillmaster ang tunay na identity ng taong iyon at sinabi naman ni Situ Chen na sa tingin niya ay kayang-kayang talunin ng Pillmaster ang taong iyon. Ang Pill Alliance ay hindi pa tuluyang natatalo at makalipas ang ilang araw, nagsitungo sa Pill Alliance ang mga patriarch ng mga tanyag na malalaking families ng Northern Desolate Realm. Hasambit ng ilang mga pill refining experts ng Pill Alliance narito na raw ang patriarch ng Hu family ng Xuandu County, ang patriarch ng Ning family ng Lianshan County, at ang patriarch ng Feng family ng Zilan County. Ang patriarch ng Wu family na si Wu Wendeng ay narito na rin, sinasabing malapit na raw nitong maabot ang greater deity level, ang lakas na mayroon ito ay unfathomable. Ning saad ni Patriarch Feng ito raw ay 3,000 taong gulang na para rito ang mga heaven pills na nakakapagpahaba ng buhay ay tila mga candy lang kaya bakit daw ito nandito.
Hehefang tugon ni Patriarch Ning sinasabi rong ito ay na-stumble sa isang infant turning grass at matagal niya na itong gustong ipa-refine upang gawing infant coagulation pill ngunit it's APT at wala pa rin itong nahahanap na mahusay na pill refining master kaya gusto nitong hingin ang tulong ng pill master. Tama raw ba? Nagtarayan ang dalawa nang biglang mayroon pang dumating. Ang dumating ay si Wang Xuanlong ang number 1 expert ng Wang family, at ang bukod tanging young expert na nakapasok sa longevity list ng Northern Desolate Realm. Agad na nagbigay ng pagbati si Wang Xuanfeng, ganoon din si Hu Xiao at Miss Ziyu. Sinabi ni Miss Wu na ang Wang family ay mayroong deserve na reputasyon. Idinagdag ni Miss Wu Beso na ang Wang family ay napakatanyag dahil sa kanilang Stark Healing Art. Hindi niya raw alam kung mayroon bang sapat na kakayahan si Wang Xuanlong na makipag-rival sa mga experts ng older generations. Ngunit ito ay napaka-gifted at most likely ito ay ang magiging pinakabatang greater deity ng Northern Desolate Realms sa hinaharap. Makikitang nagsilabasan na rin maging ang mga elder ng Peel Alliance tumungo sa isang tower, at mula sa pinto ng tower ay makikitang mayroong lumabas. Hasaad ni Immortal Wei na patanong kung ito ba ang Peel Master. Sinabi ng isa na ito ay ang siya ng number 1 pill refining expert ng Northern Desolate Realm magmula nung bata pa ang kanyang great-grandpa at sumigaw naman ang iba pa na tiyak na ang pill master ang mananalo. Lumapit ang pill master sa ating bida Mr. Chen saad niya kung susuko na ito ngayon pa lang, babaliwalain niya raw ang lahat ng ginawa nito at bibigyan niya rin ito ng isang heaven medicine na mayroong edad na mahigit sa 10,000 ngunit sumagot lang si Chen Fan na sinabi niya na, ang matatalo sa contest na ito ay mamamatay at ang mananalo naman ay magpapatuloy na mabuhay, tatanggapin niya ang consequences. Good to go ng Pill Master at nagsabing kung ganoon, sa contest na ito sila ay magre-refine ng isang Earth Element Heaven Core. Ang Earth Element Heaven Core ay maaaring magamit sa pagre-resupply ng spiritual energy, magpagaling ng mga sugat at mag-accelerate ng cultivation. Isang pill lang nito ay maaari nang maabot ng isang cultivator ang top-grade golden core level. Makikita ang reaksyon ni Miss Wu na pasabing bukod sa mga Heaven Pill Masters, iilan lang sa mga top pill refining Grandmasters ang nakakagawa ng Heaven Pills ng aksidente kaya ang ibig sabihin daw ba nito ang Pill Master ay naging isa ng Heaven Pill Master? Makikita ang reaksyon ng dalawa. Sinabi ni Elder Sito na kahit na hindi pa raw naabot ng Pill Master ang Heaven Pill Master level, di magtatagal at maaabot niya rin ito at idinagdag naman ng isa pa na kahit na sino pa man ang mananalo sa contest na ito ay isang napakagandang balita para sa kanilang mga pill refiners. May inilabas na item ang Pill Master nagsabing ang major raw material upang makarefine ng Earth Element Heaven Core ay ang Kunyuan Fruit, kaya tigisa sila sa Kunyuan Fruit na ito na nasa kanyang kamay. Idinagdag na ang time limit ay 3 araw, maaari silang gumamit ng anumang paraan at mga treasures sa pag-refine ng pill na ito, maaari din nila itong e-perform kahit na saan nila gusto at ang unang makakatapos ay ang siyang tatanghaling panalo. Ayos lang daw ba iyon sa kanya, deal tugon ng ating bida. Nagsimula na ang contest agad na lumipad patungo sa himpapawid ang dalawa, may inilabas na isang gintong furnace ang Pill Master. My God, sambit ng ilang mga pill refining experts ang furnace daw na ito ay halos isa ng spiritual treasure. Marvelous dagdag ng iba pa no wonder daw na ito ay ang siyang hinirang na Pill Master. Nagcast ng isang spell ang Pill Master isang Earth Fire. Ano true Earth Fire? Patanong na sambit ni Miss Wu hindi niya raw ini-expect na kayang gamitin ng Master ang true Earth Fire na nakastore sa tower sa loob ng tens of thousands na mga taon. Idinagdag ni Miss Wu Beso na sinasabing ang greater deity ng ancient medicine ay nakadiscover ng vein ng Earth Fire sa lugar na ito, kung kaya itinatag nito rito ang medicine capital at nagpatayo ng Peel Tower, hindi niya raw ini-expect na totoo pala ang mga sabi-sabing ito. My goodness, saad ni Elder Sito, ito raw ay ang legendary flame na ginagamit ng kanilang greater deity sa pagre-refine ng mga pills, tiyak na ang Pill Master raw ang mananalo sa pagkakataong ito. Sinabi ni Kiao na sinusuway nito ang rule si Mr. Chen daw ay walang true Earth Fire, ngunit agad na sumagot ang matanda ng hindi, dahil sinabi na ng Pill Master kanina na maaari silang gumamit ng kahit na anumang paraan at maaaring mag-refine kahit na saan. Nagsimula ng mag-refine ang Pill Master, ibinuhos ang kanyang buong puso't atensyon sa proseso, saad ni Sito Chen ang Void Pill Refining Art daw ng kanyang master ay higit na mas efficient kaysa sa kanya.
Yimo Spiritual Fire saad ni Chen Fan nagsimula na rin, suppress command ng Pillmaster at ganoon na nga ang nangyari sa kanyang furnace. Naapula ang apoy, habang ang furnace naman ni Chen Fan ay sumabog. Ono sigaw ni Qiao ano sigaw ng ibang mga pill refiners ang furnace ni Chen Baixuan ay sumabog. Buti naman, haasambit ng iba ang Pillmaster daw ang nanalo, alas saad ng Pillmaster na pabuntong hininga. Hapangising sambit ni Chen Fan nagcast ng kung anong teknik sabay perform sa first transformation ng Thousand Tribulation Pill Refining Art ang Dark Furnace Transformation. Makikitang nagmaterialize uli ang furnace nagbago ang anyo, ginamit ang second transformation ang Heaven Fire Transformation, sabay suppress. Ano sambit ng ibang elders ang Pill Refining Art daw nito ay napaka-mind-boggling, habang ang Pillmaster naman ay hindi makapaniwala at sa parehong pagkakataon ay namangha. Pinasabog ni Chen Fan ang furnace kasabay ng pagbulusok ng pill patungo sa kanya, nagsabing ang Earth Element Heaven Core ay handa na. Ano sambit ng mga members ng Pill Alliance talaga raw bang naka-refine ito ng isang Earth Element Heaven Core? Napasabi ang Pillmaster nakakakumpleto niya lang sa third cycle ng Heaven Core ngunit wala pa rin siyang nakikitang Thunder Tribulation na paparating, ibig sabihin mukhang siya ay nabigong makagawa ng isang Heaven Core. Ito ay hindi posible sambit ni Grandmaster Chen Yan ang taong ito raw ay isa lamang beginner-level Golden Core Cultivator kaya paanong nangyaring nagawa nitong makarefine ng isang Heaven Core ito raw ay ridiculous. Hasambit ni Elder Sito maaaring ang nagawa raw nito ay hindi isang tunay na Heaven Core, most likely ito ay isa lamang half-finished product, nang biglang mayroong nagmaterialize na spirit mula sa pill na nirefine ni Chen Fan na siyang labis na ikinabigla ng lahat. Tumayo ang Alliance leader nagsabing nagmaterialize ang pill, ang lahat ng siyam na orifices ay nagbukas, at ito ay mayroong natural divine charm, kaya definitely ang nagawa raw ni Chen Fan ay isang tunay na Heaven Core. Napaluhod ang mga elders nang marinig ito napaiyak ang isa, napasabing pagkatapos ng kanyang 500 taong pill cultivation sa wakas nakita niya na ang skill ng isang Heaven Pillmaster sa araw na ito maaari na siyang mamatay ng walang panghihinayang, at ganoon din ang isinigaw ng iba pa. Gayunpaman mayroong isang pumalag walang iba kundi si Elder Sito, nagtanong kung sino ang nagsabing ang nagawa nito ay isang tunay na Earth Element Heaven Core, maaaring ito raw ay fake lang. Ang Pillmaster ay hindi pa natatalo, ang mga ito raw ay hindi allowed na lumuhad wag dong lumuhad ang mga ito, napabuntong hininga na lang ang Pillmaster. Nagbigay galang kay Chen Fan Pillmaster Chen ang pill refining skills daw nito ay walang kapantay at siya ay hindi may kukumpara rito, tinatanggap ng Pill Alliance ang pagkatalo. Makikita ang reaksyon ng dalawa na palingon, ano sambit ni Sito Chen tinanggap ng kanyang master ang pagkatalo ang kanyang master ay natalo, at hindi rin makapaniwala ang dalawa. Great saad ni Wang Xuanlong ang match daw na ito ay nagkaroon ng unexpected turn ito raw ay nakakagulat. Interesting dagdag ni Patriarch Wang, what a talented person sambit ng isa pang Patriarch, kailangan niya wrong seize ang opportunity na ito. Grandpa Hiao ni Qiao ang kanyang brother ay nanalo ito raw ay nanalo, oo tugon ng matanda ito raw ay nanalo, ngunit ang Pillmaster ang godlike Pillmaster, ito ang natalo. Kumonsulta si Grandmaster Chen Yan sa Alliance Leader, Pillmaster saad ng Alliance Leader si Mr. Chen daw ay isa lamang beginner Golden Core expert ito ay hindi isang Heaven Core Master kaya mayroong posibilidad na ang pill na na-refine ito ay peke kaya ito raw ay hindi pa natalo sa match na ito gayunpaman. Shu Yuan saad ng Pillmaster si Pillmaster Chen daw ay isang King of Pill which is 1 in a million, ito raw ay napaka-rare. Master sambit ni Miss Wu Beso nagtanong kung ano ang King of Pill, sumagot si Patriarch Wu na ang King of Pill ay isang individual na mayroong tinataglay na extraordinary talent sa larangan ng pill cultivation. Ito raw ay napakabihira lang na sumulpat kung babalikan nila ang buong kasaysayan at ang pill refining skills ng mga individual na ito ay beyond sa kanilang sariling cultivation level. Mula doon ay lumuhad ang mga members ng Pill Alliance nagpaabot ng pagbatit paggalang tinawag na Pillmaster Chen ang ating bida, ganoon din ang ginawa ng Pillmaster, ni Patriarch Wu at Patriarch Ning. Napasabi si Miss Ziyu na kung alam niya lang daw sana na ganito pala kahusay ang skill ni Pillmaster Chen binati niya raw sana ito ng mas may paggalang, at hiningi ang tulong nito. Haha tama yun tugon ni Hu Xiao. Sinabi ni Miss Wu Beso kay Miss Wu na ang kanilang master ay nagbigay na ng order,
Si Chen Baekhyun daw ay napaka-important, kailangan nilang gamitin ang kanilang buong kapangyarihan upang madala ito sa kanilang Wu family, at binabalak daw nila itong ipakasal kay Miss Wu. Ano, sigaw ni Miss Wu, nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito. Hehe, tugon ni Miss Wu beso sabay lapat ng kamay sa magkabilang balikat ni Miss Wu. Tumigil na raw ito sa pagpapanggap ang mapapangasawa nito ay isang young king of pill. Siya raw ay hindi naniniwalang ito ay hindi interested. Idinagdag sa pamamagitan ng telepathy na napakataas ng posibilidad na i-welcome ng Peel Master si Chen Baekhyun sa Peel Alliance bilang kanyang master, kaya ang status na mayroon si Chen Baekhyun ay aangat pa ng husto, daw pangalawa lang sa Wang family ng Northern Desolate Realms. Kaya kung ito raw ay mahihila ni Miss Wu patungo sa kanilang panig, iyon ay nangangahulugan na mapapasa kanilang panig na rin ang buong Peel Alliance. Naiintindihan daw ba nito? Oo, naiintindihan ko, tugon ni Miss Wu. King of Peel, magalang na sambit ng Peel Master. Pakiusap, tumuloy daw ito sa Peel Tower. Ang kanilang Peel Alliance ay natalo sa pagkakataong ito, kaya syempre mag-agree sila sa lahat ng mga kondisyon nito at ang tanging hiling lang daw nila ay ang gumugol ito ng kahit na kaunting panahon sa kanila at magbigay ng ilang mga gabay. Rest assured, tugon ni Chen Fan. Sinabi niya na raw bago magsimula ang laban na hindi siya kukuha ng buhay mula sa Peel Alliance, ang tanging kailangan niya lang ay mga spiritual herbs. Sumagot ang Peel Master na maaari nilang ibigay dito ang kanilang buong medicine dispensary ng walang alinlangan kung gusto nito. Paano pa raw kaya ang ilang mga spiritual herbs lang? Nagpatuloy na sila sa paghakbang patungo sa tower. Napasabi ang Peel Master na tiyak na ang Ancient Medicine County na ito ay magkakaroon ng pagbabago. Pagkatapos na kumuha ni Chen Fan ng 7 Heavenly Medicine at 10 mga Quasi-Heavenly Medicine, binigyan niya ng lesson ng buong Peel Alliance patungkol sa Peel Refining sa loob ng kalahating buwan. Sa kasalukuyan, sinabi ng Peel Master na ang malalim nitong pananaw ay talagang pambihira. Sila raw ay inopakiusap manatili raw ito rito ng mas matagal pa. Sumagot si Chen Fan na talagang hindi na siya maaaring manatili pa rito. May ilang mga bagay pa siyang kailangang gawin. Idinagdag sa kanyang isip na kailangan niyang magpatuloy sa pagko-cultivate sa kanyang immortal will. Sinabi ng Peel Master na kung ganun ang Peel Alliance ay ang siyang magsisilbi nitong pangalawang tahanan, kukunin niya raw bilang disciple si Kiao at tuturuan ito ng mabuti. Salamat, tugon ni Chen Fan. Your Highness, pag-aalangang sambit ni Immortal Wei, mag-ingat daw ito, magkaroon ng ibayong pag-iingat. Rest assured, tugon ng ating bida na iintindihan niya raw ang ibig nitong sabihin. At sumakay na sa carriage kung saan makikitang nag-aabang si Lord Zhao. Nagtanong kung saan sila pupunta sa pagkakataong ito. Saan nga ba? Well, malalaman natin yan sa susunod na kabanata ng kwentong ito, kaya stay tuned at maging pasensyoso. Dahil nag-o-overtime tayo sa paggawa, sadyang matagal lang talagang mag-translate at mag-edit, lalo pat napakagulo ng English translation ng ilang parte ng manhwa na ito.